Yun, huling action, huling gagawin natin sa kanyang swing part mga ka-NBAS. Magiging simple fix din po ito mga ka-NBAS para sa atin. So napag-usapan natin last sa video yung masyadong malaki yung gap, masyadong maliit yung diameter ni housing sa swing. So nasabi na rin natin yung mga simple fix. Paunorin po natin yung previous video nito. And papakita po natin. Ayan. Isa pa to. Hindi ko na isingit sa video. Pansinin natin. Diba sabi ko doon na tatango-tango po yung ating swing. Bilang patunay, papakita ko po. Okay. Ayan. Higpit na po yan. Ano pa bang gagawin natin para mapatunayan na nakahigpit na? Higpit na po to. Sarado, nakalak na po. Sarado na po yung ating itong cup ni housing doon. Okay, pasin natin, pakita natin. Okay, ito po mga ka-NBAS, mga ka-ergan, nakatukod na po rito. Once na nakaabot na po yan, hindi na po hihigpit, tutukod na po siya dyan. So pakita natin, ulitin natin. So pasok, din ilalak natin. Okay. Okay, nakalak na po siya. Yung sinabi kong tatango-tango po yan, pansinin nyo po mga ka-NBAS. Gagalaw-galaw po yan. Yan. Kasi masyadong malaki po yung gap ni valve housing dito sa swing. Nakikita ba dyan mga ka-NBAS? Ayan, no? Masyadong malaki. Sinabi ko sa previous video ko na maglagay ng makapal at matibay at makunat na o-ring. Tama, correct naman po yung sinabi ko, pero wag po tayong mag-rely mga ka-NBAS. Mag-rely sa kapal at tigas nito. Kasi ang pinaglalaroan po natin dito is high pressure. Bigla ang putok po yan, malakas. Kaya niyang iganyan yan. Yung lambot, napipisil ko nga sir ng mga kamay mga ka-NBAS, napipisil ko nga itong rubber. Yung lakas pa kaya ng impact, kaya tatango po ganyan yan. Nakikita niyo yung laki, ayan po. Ayan. May gagawin po tayo sa swing na to para hindi magiging masyadong malaki yung yan o, yung tango-tangong yan o, yung movement. Ayan, may gagawin tayo dito. Explain ko po sa whiteboard para maiwasan natin yon at ma-minimize halos hindi na yan gaganyan. Kahit malaki yung gap, hindi na halos gaganyan yan. Yan, hindi na halos move yan mga ka-NBAS. Okay, punta tayo sa whiteboard ulit. Prepare ko na para hindi tayo magtagal sa kada-drawing. Pasensya na sa drawing natin. Bale yan po mga ka-NBAS, yung ating valve housing. Ito yung swing, yung blue. Yung red naman, yun po yung cup na iniikot-ikot natin kanina. Ngayon, ganyan po siya. I-exaggerate natin para ma-visualize natin maigi. Ayan. Blue, where na yun? Nandun sa table. Tignan natin. Ayan. Ganito yung sa kanya. Yung nangyari doon sa swing. Sulit lang. Okay, yan. Kahit naka-lock na po siya, yung red na yan, dito siya uupo. Kunin natin ulit yung red. Dito yan uupo yung red. Yung cup natin kanina, dyan yan uupo. So, na-trade in na natin kunwari. Tanggalin na natin to. Bura. Ayun. So, na-trade in natin.
Sa previous video, 'di ba, sabi natin masyadong malawak yung gap po rito mga ka-NBAS. Ito, up and down. Yung gap na yan masyadong malawak. Yan pumupunta, diyan bumubuga yung mga air pun. Lalo na. So, na-explain na natin yan sa previous video. Panoorin na lang po natin mga ka-NBAS, 'di ba? Ayan, ganito. Tumukod na po yung cap kanina. Kahit higpitan mo na yan, hindi na mahigpitan. Pero tatango pa rin yung, gaganyan pa rin yung buong swing, yung blue. Dahil sa gap dito at gap doon. Sige. Ang susubukan kong gagawin mga ka-NBAS ay i-relate po natin yung buong bulb housing. Ganito po gagawin natin. Ito, i-relate natin yan, babawasan natin yan. Gagawin natin hanggang dito. Whoop, ayaw na magsulat. Yan. Itatapat natin, halos magkatapat sila dito sa bulb housing. Ayaw na magsulat, oh. Napagod na. Yan, itatapat po natin siya sa bulb housing mga ka-NBAS. Ay, sa swing I should say. Yung bulb housing na dulo na yan, itatapat natin sa dulo ni bulb. Para pag na-press or na-thread in natin si cap, nandun siya, maikli lang yung gap mga ka-NBAS. Masyadong maikli. Ayan. Pero hindi natin siya babawasan na sobra kasi pag na-thread in natin, hindi na to magsiswing. Yung swing natin, pag maglo-load ka, hindi na po yan magsiswing. Kaya very important na mayroon pa rin masikip or mayroon pa rin konting gap yan para magpe-play po si swing pag inigpitan maigi yung ating cap. Ayun pong gagawin ko. Simple fix pa rin nga naman, pero kailangan natin ng lathe machine para mabawasan natin perfectly at i-measure natin itong si butas ni swing, tapos ito ni housing. Dapat konting-konti kasi pag nasobrahan ko ng bawas to, medyo delikado. Pag nasobrahan ko ng bawas yan, nakaumbok na siya si swing, mapipress na ni cap, hindi na magpe-play si swing. Mahalaga, ulitin po natin na mayroong kunting gabuhok, maliit na gap dyan para ma-activate pa rin natin yung swing natin. Okay, balik tayo sa board. Oops, saglit lang, tatanggalin ko tong cap ulit, papakita natin. Okay, ayun yung masyadong umbok na yun, babawasan ko po yan. Ito, babawasan ko pa yan ng malabo, yun, makiklear. Lalapit natin. Yan po mga ka-NBAS, babawasan ko pa yan ng konting-konti. Tapos i-measure ko po ito. Tapos ito, kailangan sukat na sukat yun. Tapos ito yung haba, yung length. Para ma-activate pa rin natin. Kapag binawasan natin yan, mali yung pasok. Balik. Ayun. Pag nabawasan natin yan, tapos na-trade in nalaga na natin to, hindi na gaganyan masyado itong swing. Hindi na yan ganyan. Again, sabi ko, para hindi na bubuka-buka rito. Hindi yung pagkakalapat ni valve dito, hindi na bubuka-buka. Okay? So, yun, ganyan. Ganon din yung o-ring. Hindi, pag gumanyan kasi yan, pag tumangong ganyan yan, mape-press yung nanditong o-ring, bubuka yung bandaron. Siyempre, magkakaroon ng way para yung high pressure na burst mag-escape or mag-leak dito sa harapan or likod. Gaganyan yan. Okay? So, ayun po yung magiging simple fix pa nga naman, pero kailangan na natin ng mga machine sa mga ganito. Ayun. Part 3 ng ating video, and hope matapos na po ito. Sasabay ko na rin yung mga porting na gusto nating gawin sa porting ni sir, yung bulb niya, at para magiging maganda. Sabi ko nga sa previous video,
good airflow, best airflow. Yun ang mga lagi nating iniisip, ka-NBAS, sa paggawa ng ating sariling PCP or pag DIY ng mga issues na tulad ng mga nabanggit. Ay, mukhang nasilip natin sa video. Oo, tama, may ginawa na po ako rito sa taas. Hindi po yan yung original nya, so pinorting ko na to sa gusto naming port size or bore size. Binutasan na po namin, then nilagyan na po namin ng ganyan. Okay, so okay na tong upper portion nya. Ginawa na namin ng paraan. Yung sabi ko nga dati 5 yun, tapos yung nasa mount nito is 5.5. Okay, inayos na natin dito yung gusto nating port. Susunod na natin magpo-port dito sa baba at sa harap. Ayusin po natin to. Ayan, natapos na sa table, whiteboard. Sa late naman tayo sa ating yellow late video. Sabi ko kanina babawasan ko to, di ba? In-explain ko yan. Mukhang maraming hindi naniniwala sa sa mga kwento natin, pero sige, hindi kasi iba-iba kasi ang NBAS. Iba ang NBAS. Ibahin niyo po ang NBAS, mga ka-ergan. Hindi pwede sa amin yung pwede na yan, okay na yan. Hindi. Iba gumalaw. Kaya pasensya na po kung sa inyo is okay lang, sa amin medyo pag may napansin kaming kahit na sinasabi natin sa comment section na 0.5, wala na lang bla bla bla. Hindi. Kami iba gumalaw, mga ka-NBAS, mga ka-ergan. So ayan. Sabi ko kanina, 'di ba? Napansin niyo gumaganon 'yan kanina, 'di ba, mga ka-NBAS? Gagalaw. Pinakita natin sa video. Hinigpitan natin tong cup. So nabawasan ko na siya. Okay, yan. Higpitan ulit natin. At ipakita. O yan. Yun, saktong-sakto yung banggahan ni Cap. Yung banggahan ni Cap. Yan, lapit natin. Yung cup niya, housing cup, sa yung uuntugan niya para hindi na mag-thread in. Sumakto na siya sa space na dinrawing ko po. Dinrawing ko na pa. Mas maigi kasi, mas maganda kang i-draw natin sa whiteboard para mas maintindihan natin. Okay? So makikita nyo pa, wala na, di ba, mga ka-NBAS? So yun ang importante. Ayun, oh. Palapit ang camera. O, wala na. Kanina ang laki ng gap niyan. Ang laki ng bukaka. Ayun, oh. Di ba, mga ka-NBAS? Ayun. Wala na. Tapos magsiswing yan na smooth ang swing. Ayan, di ba? Ayan, sakto lang. Ngayon, ang susunod, imimiling ko to, babawasan ko to kasi lalagyan ko po. Oops, saglit lang. Wala na to, wala nang alog. Palapit nga, palapit para makita nila. O hindi na yan tatango-tango. Nawala na po yung isyong tatango-tango. Which is, ayun nga na naman, ulitin ko, hihiwalay yung kopa or yung ating o-ring sa bunganga ng barrel. Tapos lalabas dito yung pag tumawong ganyan, dun na lalabas, bish, ganun na. Ayun. So wala nang issue na yon. Natanggalan natin, mga ka-NBAS. Ayun. Tanggalin natin. Sabi ko kanina, imimiling natin to. Babawasan natin to. Para magbibigay tayo ng way at lalagyan ko ng thread to. Bubutasan ko yan, lalagyan ko ng thread para pag binak natin ganyan yan, hindi na yan bubuka. Hindi rin yan mag-a-unthread. Habang nagsiswing kayong ganyan, hindi yan mag-a-unthread. Yun. Hindi nila linagyan ng thread to kasi masyadong maluwang. Yun. Okay lang naman yung luwang sana kung tiga ganun yan. Kung yung sabi ko, yung gap dito at yan is tama. Correct po yung gap. Okay lang na medyo maluwang. Or may or sumobra konti doon. So binawasan ko, napakabuhok-buhok po yung binawasan natin para ma-meet natin ma-meet natin itong goal natin na hindi tatango yung ating swing. So ayan, mimilingan natin to, then lalagyan natin ng butos with thread para pag linak natin ganyan yan, tube, iti-thread in natin yung hex screw sa loob, maglalak na po siya doon. Ilalak na yan, kahit anong mangyari hindi na po yung mag-a-unthread, magsasariling mag-a-unthread
pag-swing ng iyong swing kapag naglo-load po tayo. Di ba? Tama? Tama ba yung sinabi natin? Iba, gumalaw ang NBAS. Thank you!